Anyway, simulan po natin. Welcome po sa VIP League sa lahat po na nandito. Congratulations po for really investing at po namin. Siyempre, susulitin po namin na it will be more than that. Yung, parang honestly, sabi ko nga itong kasi marami pong mga kaibigan sa nagtuturo po ng personality development. Kung iisipin niyo po talaga, yung tinuturo pa lang po dito, sobrang sulit na. Kasi ako nga, yung anak ko, enrollment pa lang, sa isang taon ni Astrid, aabot na siya ng almost 200,000. Sa ano pala, buti nga, hindi pa kami lumipat dun sa isang school na international kasi aabot ng almost kalahating milyon, isang taon pa lang. Sa inyo po, yung matututunan nyo dito, grabe. Kasi, di ba, pag nagbayad po kayo ng VIP, may products sa kapalit, ng produkto, kung may ibibenta nyo lang, balik na sa inyo yung pera nyo. And ito pang training na to. Kasi honestly, nung nagsimula pa ako sa networking, ang pinaka gusto ko po talaga is itong mga training na to. Kasi dito po ako nagbago ng sobra. Kaya sa inyo, sana wag na po papayag na mawawala po kayo dito. Okay, simulan natin. Para hindi ko na masyadong kunin ang oras ko ninyo. Yun. Ngayon, from 200K to unstoppable success, yun po yung goal po natin na syempre yung nilabas nyo pong pera, ang makabalik po sa inyo hindi lang po pera, kung hindi literal na ang tawag ko po dito, yung ROI po ninyo is will be return of transformation. May tanong lang ako, gusto ko na, paano kayo malalaman? Hindi, ang nakikita nyo ba, yung slides ko lang, pwede bang pa-comment sa akin yung nasa project kayo na ano? Or Lon, mag-ano ka nga thumbs up ko, ang nakikita nyo lang yung slides ko. Wala naman, hindi nyo naman nakikita yung parang video nandito na nagsasalita ako. Hindi naman, no? Wala, opo boss. Slides lang po. Okay. Sige. Thank you. Ngayon ito, return of transformation, na ang goal ko po dito sa inyong lahat is, syempre, for you to become a new person. Kasi hindi naman magbabago ang buhay natin kung hindi tayo personality magbabago. Kasi ako, kung sino ako nung nagsimula po ako mag-networking, sa ngayon, actually, kung mag-meet po yung sarili ko ngayon, sa sarili ko nung bago ako mag-join sa networking, hindi magkaibang tao na po sila, hindi na po sila magkakakilala. Kasi ako, naniniwala ako, isa lang po ang alam ko, hanggang hindi mo nakukuha yung gusto mo, meron kang dapat baguhin sa sarili mo. Uulitin ko ha, hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo, meron kang dapat baguhin sa sarili mo. Kasi commonly, lagi ko itong nadidiscuss, what is your inner world will be your outer world. Ibig sabihin, kung ang nasa loob mo is lack, ibig sabihin, kulang. Kaya ang reflection mo sa mundo sa labas is kulang kasi yun ang nasa loob mo. Kaya in short, yun ang dapat natin naaayusin. Kaya dito, ako, I will be very happy na makita ko magbabago lahat ng mga uma-attend dito na from mahihain ko mapalang mukha, from maliit ang pangarap, lumaki ang pangarap, from dating nangungutang, ngayon nagbabayad ng utang, from dati or pinakamaganda, ikaw na nagpapautang, from nagre-rent ng bahay, ngayon papagawa ka na ng sarili mong bahay, from nagko-commute, ngayon may sarili ka ng sasakyan, from nagtatrabaho sa ibang bansa, ngayon nandito ka na sa Pilipinas at pumupunta ka lang ng ibang bansa dahil nagbabakasyon ka na lang. Yan yung pinaka-goal po talaga namin na mangyari. Kaya sa akin, ang ano ko po dito sa inyo na ito po yung mga gagawin po natin. Number 1, the 1% rule, how to overperform 99% of networkers. Ibig sabihin, ano yung dapat nyong ginagawa para kumita kayo sa ganitong industriya? Kasi honestly, hindi naman talaga lahat ng nagde-networking kumikita po ng malaki. Hindi lahat. Hindi po ibig sabihin nag-VIP ka na, yayaman ka na. Simula pa lang po yan. Now, ang question, ano ba ang ginagawa? Itong mga 1% na to, ang tawag ko kasi dito, sila yung cream of the crop. Di ba kung sa lahat naman ng industriya, iilan lang naman talaga yung pinakasikat. Parang basketball, volleyball, sa pagiging artista, di ba? Mamibilang mo lang yung pinaka nasa tuktok. Now, ang tanong, ano ang meron sa kanila? Bakit nila nagagawa yon? Just like me, I started my networking career 2003 of October, and right now is 2025 na, 22 years na po ako. And for may isang kasing nag-ano sa akin na nung nag-top 1 daw ako before sa company,
Okay, nabilib siya ng konti, pero naging top 1 ako. Pero mas nabilib daw po siya ng sobra, yung halos hindi po ako nawawala sa top 1. Kasi ang pag-maintain po ng success, mas matrabaho at mas mahirap po siya kaysa sa gusto mo maging successful. Kasi once na nasa top ka na, nandun na lahat ng complacency, nandun na pwedeng maboboring ka na, pero yung ma-maintain mo yun, yun ang challenge. Now dito, ang ititip ko po sa inyo sa 1% rule, is napakasimple lang eh. Kaya itong ang tawag ko dito is small daily habits that will lead to exponential growth. Ibig sabihin, ano ba yung mga dapat mong gawin na magiging consistent kayo na makakatulong sa inyo para kumita kayo talaga ng sobrang laki? Dito sa business natin, syempre, ang pinaka-tip ko, huwag mawawala po kayo sa lahat ng mga trainings. Mas maganda, attendan nyo. I know, kung para sa inyo, pwedeng iba ang oras nyo, baka ganitong oras tulog ka na or baka ganitong oras nagtatrabaho ka na. And for me, you're lucky na nga eh. Kasi dati, for you to attend this kind of training, you need to go to the office. Pupunta ka ng opisina para a-attend ka. Syempre, pwedeng hindi ka rin papasok sa trabaho mo, masakay ka pa o mag-hotel ka pa para lang makapakrinig. And what more ngayon because of this technology na ang gagawin mo na nga lang eh, since meron naman tayo almost 1 hour lang naman na ikot natin, di pwede kang paalam siguro sa amo mo or kung anong ginagawa mo na pwede ba parang magiging tuwing may VIP training ako itong 8 ng gabi hanggang siguro mga 10 ng gabi or umaga man, hindi muna ako magtatrabaho para maka-attend ako. Yun ang dapat nyo pong gawin na parang sa umpisa, parang wala po siyang dating kasi uma-attend ka rin ng training. Pero what if, etong mga mapapakinggan mo sa mga training sa ito magpapatulong para lalong magbago buhay mo. Okay? Isa, pwede kang umattend ng training. Ano pa pwede kang maging consistent? Lahat ng kakilala mo, recruitin mo. Kung hindi mo pwedeng recruitin at wala kang oras, ibigay mo sa apply mo. Si apply mo magpipresent. Kung hindi man, sendan mo na lang siya ng video. Magkaroon ka lang ng parang quota sa sarili mo na, ano ba naman, example, everyday. Kahit meron man lang ako isang malang nare-recruitin bago ako matulog or bago gising ko, meron ako siyang ipipresentan. Ganun lang. Sa umpisa, parang napakaliit niya. Sa umpisa, parang wala siyang parang feeling mo parang wala siyang impact. Pero as time goes by, kasi imagine naman, kung isa lang sa isa na lang na ratio, isang tao pinipresenta ng isang araw. That will be 365 days ang magjo-join sa'yo sa loob ng so ang mapipresenta mo sa loob ng isang taon. So 365 days, ang ratio and proportion natin sa mga nagjo-join, sabihin na natin 10%. Ibig sabihin, sa isang taon, kung sasali, yung 10% ng presentan mo na 365, meron sasali sa'yo na almost 36 na tao sa isang taon. Di what if sa susunod na taon, yung 36 na yan, ulitin lang nila yung ginawa mo? Di ba? Imagine mo kung yung 36 na yan, may sasali din ulit na tigta 36. That is already 1,296 na ang sumali sa'yo. Di hindi rin siya birong numbers. Parang sa una lang, parang ang tingin mo, parang ang liit lang. Pero kung magiging consistent ka lang pala, kaya, tandaan po natin, parang sa pag-gym, alam niyo po ba na gaganda na ang katawan natin? Kung mag-gym lang tayo kahit mga 45 minutes to 1 hour sa isang araw, tapos sa isang linggo kahit 3 beses ka lang mag-gym, that is only 3 hours ang mai-spend mo, gaganda ng mabuting katawan mo. Imagine mo yan gaano karaming oras natin nauubos kapanood ng Netflix, kakapagkwento kung saan-saan, kung ano-ano ang pinagagawa natin, pero hindi siya nagbabalik sa atin ng ikakaganda buhay natin. Then what if, right now, pagkatapos ng talk ko, mag-evaluate ka ng sarili mo, ano yung mga bagay na pwede mong tanggalin, na pwede mong palitan ng oras na mag-network ka na lang. Ibig sabihin, kung nagbabrowse ka lang naman sa TikTok, mga videos sa Reels ng almost 3 hours, 5 hours per day, ano ba naman, pumunit ka ng 2 hours. Punit ka ng 2 hours, ibigay mo lang sa network. Kasi end of the day, ang tanong ko naman dyan palagi, yung ginagawa ba natin, ano bang ibabalik? Kaya nga ako honestly, bakit naging phenomenal din po talaga ang results ko? Hindi lang dahil sa naging consistent ako. Kasi ang ginawa ko dati, lahat ng hindi connected sa network ko, tinigil ko.
Hindi ko po sinabing kailangan nyo gawin po to drastically kasi magdidepende palagi kung ano yung goal niya eh. Kasi parang katulad kay Marlon, baka siya kumita ng sobrang laki kasi gigil na gigil siya eh. He's willing to trade off everything para lang sa pag-network, para siya kumita ng malaki. And ganun naman ang buhay eh. Hindi ka naman mananalo ng malaki kung hindi ka pupusta ng malaki. Diba? Hindi mo naman malalaman ng isang bagay kung para sa'yo kung hindi mo talaga susubukan. Kaya sa akin, ang ginawa ko that time, tinigil ko pong manood ng TV even if I really love to watch movie and TV kasi buhay natin yan eh. Ang mga batang 90s, walang ibang alam advice ang magulang. Anak, huwag ka nang lumabas ng bahay. Sa bahay ka na lang, manood ka na lang ng TV. Yun lang laging advice. Kaya even ako, imagine mo, for more than 20 years, lagi ako nanonood ng TV na dumadating sa point na memorize ko ang TV sitcom simula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Memorize ko yan from Monday to Sunday, lahat ng palabas. Tapos biglang tinigil ko. Hindi siya madali. Pero bakit ko siya ginawa? Kasi gusto kong maging successful eh. Gusto kong magbago buhay ko. Second, hindi ako nagbabasa ng libro. Kahit hindi ako nagbabasa ng libro, sabi nila, ang lahat ng successful at mayayaman nagbabasa ng libro, eh since gusto kong yumaman, wala akong choice, kahit ayoko, ginawa ko magbasa ng libro. Hindi siya madali, napakahirap ng magbasa ng libro sa umpisa, pero habang ang isang bagay pala, paulit-ulit mo siyang ginagawa, dumadali ko siya. Uulitin ko, lahat ng bagay na first time natin gagawin, mahirap talaga siya. Pero pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, dumadali siya. Parang ganito yan. Ang pagyaman, skill po yan. Ang pagbibisikleta, skill po yan. Ang pagluluto, skill po yan. Ang pag-makeup, skill po yan. Ang pagsasayaw, skill po yan. Ibig sabihin, kaya ka lang naman magaling sa isang bagay kasi matagal mo na siyang ginagawa ng paulit-ulit. In short, bakit maraming Pilipino ang hindi mayayaman? For the simple reason, kailan ba pinag-usapan sa school paano yumaman? Kailan ba tinapik ng gobyerno na magkaroon man lang ng priority na tulungan ang mga citizen na maging mayaman? Hindi siya pinag-uusapan, hindi siya pinapractice, even ang parents natin hindi siya ina-advise. That is the simple reason. Bakit ang Chinese, mas marami sa kanila ang successful at mayayaman compared sa Filipino? It's simply because of their advice. Ano ang advice ng Pilipino sa anak nila? Anak, pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Ano ang advice ng mga Chinese? Anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, magtayo ka ng negosyo. In short, kahit ikaw pala, kung ilan man ang edad mo ngayon, ano man ang itsura mo ngayon, kung nasaan ka man ngayon, may chance ka pa rin yumaman. Bakit? Uulitin ko, ang pagyaman ay isang skill. Ibig sabihin, pag sinabing isang skill, pwede siyang matututunan. Ngayon, paano ko matututunan? Congratulations, nandito ka na sa community na ang tinuturo is paano ka yayaman. Kaya para sa akin, ang gawin mo dito sa 1% rule, lista mo lahat ng mga hindi nakakatulong sa'yo na magbago buhay mo at yumaman ka. Palitan mo, tanggalin mo, palitan mo ng mga bagay na pwede kang yumaman. Clear po. Kung medyo naguguluhan ka sa decision makings mo kasi it's just normal, maghanap ka ng upline mo na kinikita na niya yung gusto mong kitain at makinig ka sa kanya. Ganun lang kasimple yan. Okay? That's the 1% rule na kailangan po natin gawin is maging consistent lang po kayo na ang ginagawa nyo dapat is makakatulong sa inyo ng exponential growth. Anong ibig sabihin? Kung manonood ka ng TV, anong ibabalik? May magbabago ba sa buhay mo? Wala. Then, don't do it. Kung lagi ka nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap sa mga kaibigan mo na instead na manggigil ka, na mas lalo kang magsipag or tumaas lalo ang self-esteem mo para lalo kang mangarap ng malaki, kung may mga kaibigan ka na lagi na lang pagkausap mo parang nadidrain ka, pagkausap mo sila parang ayaw mo ng mangarap, sila yung mga iwasan mo. Maghanap ka ng mga tao na pag nagkwento ka, pangarap ko kotse. Ang sagot niya, ako din, gusto ko rin magkaroon ng kotse. Anong kulay sa'yo? Kailan mo siya ilalabas? Yun ang mga masarap kasama. Rather than may kakilala ka, nangangarap ako ng kotse. Ang sagot sa'yo, ano ka ba? Ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. Ang hirap-hirap magparking ngayon. Di ba? Kung gano'n na tipong tao, iiwasan niyo siya. Kaya ang bottom line sa akin, dapat ang tanong niyo palagi, saan ba dudulo itong ginagawa ko? Makakatulong ba to para magbago buhay ko? Makakatulong ba to para ako lalo mag-grow? If the answer is yes, ituloy mo. If the answer is no, itigil mo. Okay? Ayun, after ito,
Ito yung tinatawag ko po na double G. Ano tong double G na to? Ito lang po ang tatandaan ninyo, magiging super duper blessed na po kayo sa mundong to. Itong dalawang G lang to. Okay? O, ngayon, bago ko siya masabihin, sige nga, isipin nyo nga kung anong double G na to. Pwede bang i-comment nyo para makita natin kung ano itong double G na sinasabi? Okay, hindi ko po nababasa yung ano ko. Kasi isa lang po ang dapat binuksan ko. Pero okay na yan. Ngayon, itong double G na to is number 1. Okay, itong number 1 na double G. Tingnan nyo ano yan. Sige nga, para malaman natin kung nararamdaman nyo kung ano to. Okay, ito na. Number 1 is gratitude. Simple lang. We should learn. Again, ang gratitude po is skill din po siya. Meron nga isang nadaanan na kagabi na ultimo pala ang paglilisten, pakikinig. It is an skill. Hindi siya inborn lang na ugali na natin na, okay, nakikinig ako. Oo, may nakikinig, pero magkaiba po yung iniintindi sa pinapakinggan. Di ba? Magkaiba din yun. Kaya, ngayon, even palang gratitude, skill din po to. Na marami po sa atin, nakakalimutan natin to ma-develop kasi ang lagi na focus natin, yung kulang. But, hindi natin parang, may isang, again, nadaan na video kanina. Sabi niya, alam mo, ang mayaman pala, pag nakakapunta daw siya ng CR mag-isa. Pag nakakain daw siya ng mag-isa. Kasi nagkaroon siya ng na-stroke siya, hindi na siya makapaglakad ng maayos, hindi na siya makapunta ng CR ng maayos. Kaya right now, na-realize niya, for so long daw, ang gusto niya lagi yumaman, nagsipag, at talagang grabing oras na dinededicate niya. Tapos only to find out, nung nawala sa kanya ano niya, paano maglakad, because of the stroke, dun niya na-realize na yun pala yung totoong success. Yung pala yung totoong yaman. Now, para sa akin, ganito lang po siya. Classmate ang term ko kasi yun ang term ko sa YouTube ko. Classmate, dapat matuto po tayo magpasalamat kung ano ang mga meron sa atin. Kasi honestly, sabi ko nga, kung yung sitwasyon mo ngayon, tandaan mo, pangarap mo lang yan dati. Kung yung sitwasyon mo ngayon, pangarap mo lang yan dati, how come bakit hindi ka nagiging masaya sa sitwasyon mo ngayon? Kasi ang mundo, kung ano lagi, pagtutuunan niya ng pansin, yun ang dumadami. Tingnan mo yung taong galit ka. Pag tinignan mo yung taong galit ka, ang dami mong makikita ng ikakagalit sa kanya. Ultimo siguro, pati pagmuya niya, pati paglakad niya, pati pagsalita niya. Kasi nga, yung una mo palang intention, galit ka sa kanya eh. Now, ganun din ang mundo. Na maintindihan po natin yung classmate, we are very, very blessed na makakahinga ka ng maayos. Kasi imagine mo, may mga tao na they're spending millions of pesos para mabuhay lang sa loob ng hospital. Then if you are not spending that amount of money, di para kang kumikita ng million-million. If you can still walk, if you can stay talk, if andyan pa rin magulang mo, if andyan pa rin yung anak mo, if ito, nakakapakinig ka ng ganito, you are already very, very blessed. Kaya sa akin, ma-develop po natin itong isang letter G na to is magkaroon ka ng gratitude sa lahat. Ultimo, may kaaway ka, magpasalamat ka na may kaaway ka kasi may nagsasabi sa'yo ng hindi pwedeng sabihin or hindi kayang sabihin ng mga kaibigan mo. Diba, tandaan mo, ang kaaway mo, nakaabang-abang yan lagi sa mali mo. Di napakagandang guide ang kaaway mo na alam mo na ngayon kung ano yung mali mo kasi sasabihin niya eh. Kasi di ba minsan sa close friend natin, it's so hard for us to say kung ano yung mali nila kasi nga, we don't want them to be hurt. Pero yung kaaway natin, may tulong din yan sa atin. Kaya, lagi ko itong nasasabi na hindi naman magiging masarap ang success kung hindi ka napagod at hindi ka nahirapan. Walang kakwenta-kwenta ang success kung napakadali mo siyang nakuha. Kasi yin-yang yan eh. May polarity na tinatawag na ang polarity kung gaano kababa, ganun ka rin kataas. Kaya nga kung ikaw yung tipo ngayon, nakikinig ka rito at meron kang sitwasyon sa buhay mo na down na down ka at wala ka nang ida-down kasi sagad ka na, you need to be very excited. Kasi kung wala ka nang isasagad, wala nang ibang choice, paakyat yan. Kasi gano'n naman ang ruling ng mundo. Kaya for me, classmate,
Pagkatapos natin dito ng talk ko, learn to say thank you sa lahat ng nangyayari sa'yo kasi may reason bakit yan nangyayari sa'yo. Magpasalamat ka araw-araw before you start the day. Maghanap ka lang mga 3-5 na pwede mong ipagpasalamat. Paano yun? Magpasalamat ka na humihinga ka pa. Magpasalamat ka na gumising ka. Magpasalamat ka na nakahiga ka sa kutsyon. Magpasalamat ka na may unan ka. Magpasalamat ka na may aircon ka. Magpasalamat ka na may katabi ka kung may katabi ka. In short, magpasalamat ka rin kung wala kang katabi kasi wala kang maririnig ng mga hilig. In short, pwede tayo magpasalamat kahit saan. Kaya practice nyo yung classmate na matuto ka magpasalamat pagkagising at bago matulog. Yun ang gagawin po natin palagi. Okay? And anong susunod na letter G? Sige nga. Sabi ko nga, itong 2 G lang ang kailangan nyo tandaan. Tapos na. Sobrang magiging magaan ang buhay nyo sa mundong to kasi ito yung pinaka-hack. Number 1 is gratitude. At syempre, number 2 is generosity. Kailan naningil ang araw sa liwanag na binibigay niya? Kailan naningil ang dagat sa isda na pinamimigay niya? Ang nature is we need to give. Dapat nagbibigay tayo. Hayaan mo na ang mundo ang magbalik kung ano man ang pinamimigay mo. Huwag kang maningil kasi hindi yan makakalimutan ng mundo. At huwag ka rin maningil sa kapwa mo tao kasi konti lang ang kaya niyang ibalik. If you want to give, just give. Ako, nangyari to sa akin na naging napakagaling kong networker because of that kind of mindset. Pag tumutulong ako, tulong. Wala akong ibang iniisip. Hindi ko iniisip na kailangan makabawi ako. Hindi. Naging magaling akong speaker kasi gusto kong tulungan ang grupo ko para hindi na kailangan kayo maghanap ng speaker. Ako na lang yung hahanapin nila since madali akong kausap kaysa naghahanap ako ng mga upline, ako na lang dinidevelop ko maging magaling akong speaker. Natuto ako na pag may mga concern, buong grupo ko, pati cross-line, pati dati cross-company, pag may concern, paano ko siya maaayos lahat-lahat, paano ko siya maaasikaso. And because of that, natuto ako mag-multitask, natuto ako mag-multi-lines na handle. Napakarami po, ako po ang may pinakamaraming linya na meron sa company po natin. And kaya nga na-award din ako as Diamond Global Ambassador na ako lang po ang merong award nun. Then actually, I have lots of lines na more than 30 lines po ang linya ko na noon parang sinasabi nilang imposible siya magawa pero nagawa ko. Pero bakit siya nagawa? Kasi nagsimula lang ako sa gusto ko mas makatulong. Gusto ko mas makapag-serve sa lahat. Kaya itong mga skills na na-develop, bakit ako kumikita ng malaki? Kasi malaki din obligasyon ko. Magkano ang nagiging allowance ko na bibigay kay Papa, gaano karami ang nag-work under me, na syempre kada empleyadong nag-work under me, may mga pamilya din po sila na umaasa din sa kanila, and malibang pa ako sa mga downs ko. And because of that, doon ako lalong nagle-level up. I need to earn more than ng dapat ng kinikita kasi ang dami din nakasalalay sa akin. Kasi hindi sa inyo ibibigay ang perang gusto nyong kitain kung pang sarili nyo lang iniisip nyo. Kaya actually lahat po ng bilyonaryo, di ba even nasasabi natin minsan may mga nakikita kayong mga post o comment ng mga bilyonaryo, swapang yan, kuripot yan. Pero paano mo sasabihin kuripot ang isang tao na meron silang thousands, tens of thousands na empleyado under them? Na kung kuripot yan, isipin mo gaano karaming taong nakasalalay sa kanila. Kaya sa akin, reminder po, if you want to earn more, dapat may reason ka. Kumbaga parang ganito yan eh. Lord, gusto ko pong kumita ng 1 million buwan-buwan. Kailangan ma-explain bakit. Saan mo gagamitin ng 1 million na yun? Kasi kung gagamitin ng 1 million para lang sa sarili mo, gagamitin mo lang para ka magpahinga, gagamitin mo lang para wala kang gagawin, hindi yan ibibigay sa'yo. Pero kung magkakaroon ka na, kaya ako ganito kasi para mas nakakapagbigay sa charity, nakakapagbigay sa church, para siguro pag kumakain ako sa restaurant, pwede ako nagtitip na ng 500, 1,000, para at least tuwing Pasko, mas marami akong nabibigyan. Kung ganun ang pananaw mo, mas ibibless ka at ibibigay siya. Pero kung iniisip mo puro pang sarili, kasi ang mundo never siya magkakamali. Diba, tinatapik naman natin God is perfect, na siyang gumawa ng mundong to. Then if He's perfect, di alam niya lahat na nangyayari. Then ibig sabihin, kung ano man nangyayari sa'yo, it is really designed that way. Now, kung gusto mong baguhin yan, yun ang tinuturo ko na itong double G lang ko ang tandaan po. Gratitude, magpasalamat ka sa lahat ng mga nangyayari sa'yo, and generosity. Na wag kang magiging boksingero. Kasi the point na nagiging boksingero ka na, nag-i-attract ka na agad ng negative, di ba? Kaya
para sa akin, yung 2 G lang kailangan nyo pong gawin, sobrang magiging napakaganda na po ng mangyari sa inyo. Isa din po pala, I will entertain po siguro mga 2 question or 3 bago po ako matapos din dito para at least may din po namin marinig yung opinion po ninyo. Okay? Sunod, ito naman po na meron na kayong generosity, meron na kayong gratitude. Ito ng isang sikreto kasi kailangan niyo pong matuto kayo magkaroon ng tinatawag na leverage. Ano tong leverage to? Na minsan na-neglect po natin to eh. Kasi lalo po sa inyo, I'm sure karamihan po na nandito, hindi po kayo full-time. May mga iba po sa inyo na baka may work, may iba sa inyo po na kahit hindi ka naman wala kang work pero baka may anak ka, nag-aalaga ka ng anak mo. In short, maybe not all of you can do this talaga 100%. Pero kaya nyo po itong gawin ng 100% or more than that. Paano to? Number 1, pwede ka mag-leverage kay uplines. Kaya dapat nagpapakabay kayo kay upline nyo. Na paano nyo mali-leverage? Di pag nagtatrabaho ka at hindi ka pwede, di ibigay mo yung prospect, si upline mo ang kakausap pag nag-join sa'yo pa rin. Diba? Insure kasi papahay naman yan si upline kasi technically, downline ka pa rin naman niya. May kinikita din naman siya sa'yo. Kaya pwede mo siyang gamitin as leverage yung uplines mo. Number 2, cross-line. Kasi minsan may mga skill na meron sa crosslines mo na wala sa uplines mo. Kaya dapat mabait ka sa lahat, hindi lang sa upline, hindi lang sa crossline, sa lahat. Kasi you'll never know kung kailan mo sila kakailanganin. Tandaan mo, di ba, lagi yung sinasabi, ang matalinong tao natututo sa sarili niyang pagkakamali, pero ang mas matalinong tao natututo sa pagkakamali ng iba. Hindi naman po natin kailangan pang daanan lahat ng klaseng pagkakamali or hindi natin kailangan daanan lahat ng klaseng learnings. Di ba, parang ako lagi ko itong in-extreme pag nasa restaurant kayo minsan. Sabi ko, pare, yung restaurant ba yan, siya pa ba nagtatanim ng palay? Yung bigas na niluluto niya, siya pa ba nagtanim yan? Hindi. Yung baboy ba, siya pang nagpataba niya, siya pa nagpalaki? Hindi. Binibili niya yung buo na eh. Ganon din ang pagiging successful. May mga skills na nandyan na. Huwag mo nang pag-aralan lahat kasi hindi mo naman kakayanin, kukulangin ang isang lifetime para matutunan mo lahat. Use yung mga talent, skills ng taong nakapalibot sa'yo na pwedeng makatulong siya paano yung negosyo mo lalong magbo-boom. Kaya katulad yan ng upline. Nandiyan na yung upline mo, pwedeng tumulong. Yung crossline, pwede na rin ang crossline. Siyempre, downlines mo. Parang sa akin, di ba? Parang ganito. Bigyan ko example. Si Marlon nag-share sa inyo. Downline ko siya. Pero natututo kayo din sa kanya. Di naging leverage mo ngayon si Marlon. Kaya pwede kang maging leverage mo lahat ng mga iba't ibang nangyayari. Okay? And lastly, itong events. You are very lucky, hindi to nakikita minsan ng ibang mga uplines, na you are very lucky na meron tinatawag na community. Kasi ang community, once na yung mga downlines nyo na ipasok nyo dito sa community at naging familiar na po yan, tatakbo po yan mag-isa, matututo po yan mag-isa. Parang try to imagine this. May training ngayon ganito. What if yung upline mo hindi supportive sa ganitong klase training? Di ang dulo, sino ang gagawa ng ganitong lahat ng ginagawa natin siya? Gaano kaganda na meron kay leverage? Ako ba ang nag-monitor ng lahat ng attendees? Hindi ako. Isa sa tumulong dito na ang alam ko, si Merlit. Ang ginawa naman ni Merlit, nag-asikaso dito. Si Sandro naman ang ginawang host. That is already leverage. Kasi kung walang sila, ako ba gagawa ng lahat? Hindi ko rin naman kayang gawin yun. Katulad tong slides na to, I'm very thankful kay Paulo kasi pag talagang kabisado na niya ako kasi normally pumapasok sa utak ko yung lahat ng mga gagawin kung kailan medyo malapit na. Kaya actually kanina lang to natapos, binuo ko tong training na to kagabi. Nagsimula si Paulo gumawa ng slide alas 2 ng hapon. And natapos tong slide na to, I think mga alas 5 to alas 6 ng gabi. Kaya hindi ko to kayang gawin na mag-isa ako. Hindi ka magiging successful at mayaman kung ang tinatawag sa is power of singleness. Lagi ka lang nakabisa sa sarili mo. Kaya kung meron kayong talent na isa sa ma-develop nyo, social skills. Kailangan nyo maging magaling sa tao kasi lahat ng ginagawa po natin, ang common denominator tao. Pag isa kang empleyado, ang amo mo, tao po yan. Pag isa kang negosyante, ang customer mo, tao po yan. Dito po sa atin sa networking, ang upline, ang crossline, ang downlines, ang tawag po dyan, tao. Kaya wala kang choice. Di ba parang lagi ko narinig sa iba na hindi ako magaling sa math. Hindi po pwedeng hindi ka maging magaling sa math kasi everything is math.
hindi mo ba nako-compute kung magkano ang sweldo mo sa gastusin mo? Kung bibili ka ba ng suka na 10 piso, kung pwede ka naman bumili ng suka 5 piso. O di ba that is already math? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mahina ka sa math. Pwede siguro yung mga kung aabot ka sa sine, tangent, cotangent, a squared plus b, hindi naman to aabot eh. Ang math lang naman na basic sa buhay natin is plus minus lang naman ang kailangan. Kaya for me, yung pag marunong sa basic math, importante po yan. Hindi po pwedeng hindi kanyan marunong. Natututunan yan. Again, pag sinabi mo mahina kasi ako sa math, di ibig sabihin, ganun din, para wala siyang pinag-iba sa generosity, na inisip mo na mahina ka sa math, kaya mas marami kang makikita na magpapatotoo na mahina ka sa math. Again, napaka-powerful ng sinasabi natin kasi kung anong ilalagay mo sa utak mo, yun ang makikita mo. Pag sinabi mahina ka sa math, lahat ng klaseng magiging mahina ka makikita mo. Pero pag sinabi mo na, hindi pa ako dyan marunong pero matututo ako at gagaling ako, lahat ng mga ganun, yun naman ang makikita mo. Kaya for now, dapat matuto po tayo lahat na don't ever say the things that you don't want to happen sa'yo. Hindi ka totoong mahina, hindi mo lang ginagawa pa, kaya hindi ka palang marunong, pero pwede kang matuto dyan at pwede ka dyan magaling pag palagi mo siyang ginagawa. Okay? Kaya sa events naman po, para sa akin, as much as possible, lalo sa pwedeng umattend po ng physical, sa lahat po ng trainings natin attendan. Sa mga nasa online naman po, kung ano yung mga online natin, kung kaya mong yun ang magiging music mo, yun ang magiging routine mo, yun po yung gawin mo. Just be creative. Kasi example, may may training tayong alas 8 ng gabi, hindi ka pwede. Di be creative kung paano mo mapapakinggan pa rin yun. Diba? Kasi pwede mong pakinggan siya kung kailan ka available, or pwede siguro yung downline mo, yung upline mo, pa-attendin mo, then after, ipakwentuhin mo kung ano ang nangyari para maging updated ka lang. Basta always remember this, you need to be creative kung paano magagawa yung mga bagay. I-avoid po natin 100% kung hindi ko kasi kaya, wala kasi ako oras. Diba? Tanggalin nyo yun. Dapat kesa sa wala kang oras, ba't hindi mo kasi gawin sa oras na pwede ka? Diba? Sabi ko nga bigyan mo ako ng 10 problema, bibigyan kitang 10 solusyon. Kaya lang majority tao, bigyan mo ng isang problema, bibigyan ka ng 10 dahilan bakit hindi nila magagawa yan. Then paano magbabago ang buhay mo kung puro ka dahilan? Kaya di ba sabi nga nila, pag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya if you really want to become successful in life, dapat ikaw yung tipong tao, masipag ka mag-isip ng mga dapat mong gagawin. Kaya for me, yun po yung leverage po natin dito is the uplines, crossline, downs, and the events. Okay? At dito na po tayo magtatapos. Ito lang po, by tomorrow, meron po tayong tinatawag na Ignite. This is a 12-hour intensive training for new members. And actually, puno na po to. Sana kung pwede po kayo magpa-attend dito, pero nagkakataon kasi hanggang 50 lang po to. At ang pinakamaganda po dito kasi ang trainer po, lahat po ng councils ng project. And for me, ako highly suggested ko tong training na to. Bukas meron po, tapos next month ulit. Kaya kung gusto nyo po na maka-attend kayo, I suggest i-message nyo po, I think si Nina Tibor, or kung sino sa council, para pwede po kayo mag-reserve na po ng ticket para by month of June. Hindi ko lang sure kung puno na po ulit, pero ilang sa akin, itong mga trainings na po, ang daming magagandang training, and this coming May, then end of May, magkakaroon po ako ng training sa lahat po ng MC. This will be a 12-hour training din po na exclusive po talaga sa lahat po ng Millionaires Club. And ako po ang isa sa personal po mismo magte-train po sa inyo. Kaya ini-inform ko na po kayo para may idea din po kayo. And maliban sa Ignite, meron pa po tayong Project U na training din po. Ito naman po is overnight to. Ang trainer naman dito si Kim Lagrosa. Kaya ang tip ko po sa inyo, sana lahat ng training daanan nyo. Attendan nyo. Sa pinakamabilis, syempre, mas maganda. Depende naman sa physio mo. Kung gusto medyo mabagal, kung kailan mo lang trip, saka mo gawin. Pero kung gusto maging mabilis, kahit medyo parang mabagal ka, yung lahat ng downlines mo, pa-attendin mo. Kasi pag yung downline mo bumilis, at pa-attendan nila lahat ng training, parang na-attendan mo na rin yung training. Yan ang tinatawag na leverage, na you don't need to do everything. Pwede ka maghanap ng ibang tao na pwedeng sila ang gagawa. Isa pang tip ko po sa inyo, if you want na maging mabilis ang resulta nyo, yung pwede nyong ipagawa sa iba, pagawa nyo sa iba. Ibig sabihin, example, nagluluto ka, kung pwede ka naman mag-hire ng katulong, sila na magluto for you, much better. Kung nagtatrabaho ngayon, nasa ibang